Then the Spirit told me to go with them, doubting nothing. Moreover, these 6 brethren accompanied me, and we entered the man's house. Acts chapter 11, verse 12. Breaking the stronghold of reasoning. Magandang umaga, Taguig City. Pastor Jim Tarog po at ito ang Source of Strength. Breaking the stronghold of reasoning. You cannot obey the Lord and be a reasoning person. Hindi ka makakasunod sa Panginoon kung ikaw ay mahilig mga tuwiran. Bakit po? Because a reasoning mind will always find a reason why he should not obey the Lord. Ano kaya kung may ipagawa sa iyo ang Panginoon na isang bagay na kahit kailan ay hindi mo pa ginawa? Sigurado, marami kang pwedeng idahilan. O kaya naman ay pinigilan ka ng banal na espiritu na gawin ang isang bagay na palagi mo nang ginagawa. Malamang marami kang maidadahilan para hindi mo sundin ang pagpipigil sa iyo ng banal na espiritu. Sa atin pong talata, ang konteksto po nito ay sa kauna-unahang pagkakataon ay ipapangaral ang mabuting balita sa isang hintil sa katauhan ni Cornelius, a Roman centurion. At dito po sa talatang ito ay nauna nang binigyan ng Panginoon si Apostol Pedro ng isang pangitain. Sa kanyang pangitain ay merong mga hayop sa isang sisidlan, mga unclean animals, mga hayop na hindi pwedeng kainin sang-ayon sa kautusan ni Moses. Pero nagsalita ang banal na espiritu kay Pedro na ang sabi ay ganito, Peter, patayin mo ang mga hayop na ito at ikaw ay kumain. At nangatwiran po si Pedro, sabi niya, Panginoon, kahit kailan, hindi pa ako kumain ng mga hayop na hindi dapat kainin, mga unclean animals. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, kung ano ang nilinis ko, huwag mong tawaging marumi. Meron pong mensahe yung pangitain na yon dahil si Cornelius at that time ay nagpadala ng mga tao kay Pedro upang siya ay sunduin. At nung naando na yung mga tao, the Spirit told Peter to go with them, doubting nothing. Yun pala ay papupuntahin ng Diyos si Pedro sa bahay ni Cornelius. At alam nyo, sa kultura at sa kautusan ng mga Israelite at mga Hudyo, bawal po ang isang Hudyo na pumasok sa bahay ng isang hentil. Pero dahil sa pangungusap nito ng Holy Spirit kay Pedro at dahil doon sa pangitaing yon ay umakyat ng bahay ng isang hentil si Pedro at naipangaral ang mabuting balita kay Cornelius at sa kanyang buong sambahayan. Mga kapatid, malaking problema ang reasoning mind. Nung ako po ay unang tinawag ng Diyos na mangaral ng kanyang salita doon sa Saudi Arabia, ay ang dami kong dahilan sa Diyos. Lord, dito sa Saudi, English ang preaching. At hindi naman, I can speak passable English, pero hindi ako ganun ka-fluent, kumbaga. Pero ang hirap pong tanggihan ng Panginoon. Nung unang tinawag ng Diyos si Moses para ilabas ang Israel sa Ehipto, ang daming dahilan ni Moses.
Lord, pautal-utal ako magsalita, iba na lang ang ipadala mo, no? Ah, pero natutunan ni Moses na ibaba ang kanyang mga dahilan at sumunod sa Panginoon. Samantalang si Haring Saul, nung inutusan ng Panginoon na lipulin ang mga Amalekites kasama yung mga alagang hayop, ay nagtira si Saul ng mga magagandang hayop at hindi pinatay. At si Haring Agag ng Amalekites ay hindi rin niya pinatay. At nung siya ay kinonfront ni Samuel, ay ang daming katwiran po ni Haring Saul. Nawa po ay ma-overcome natin itong ating mga reasoning at matutunan nating ipasakop sa Panginoon upang instantly makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, help us to listen to your voice and recognize your voice, and without doubting, sumunod kami, Panginoon, upang sa aming buhay, ikaw ay mabigyan ng kaluwalhatian. Ama, pagpalain mo po ang aming lungsod, ang Taguig City, sa pangunguna po ng aming mayor at ganun din po ang aming mga leader, si Mayor Lino, si Vice Mayor Ading Cruz, ang aming mga konsehal, maging ang aming mga kapulisan, Panginoon, ay magabayan mo and instantly by your grace, ma-overcome ang mga reasoning sa isipan at instantly sundin ka namin, Panginoon, upang dito po sa Taguig, ikaw ay mabigyan ng kaluwalhatian at tuloy-tuloy ang pagsulong ng Taguig na umunlad at mapagpala, Panginoon. Hindi lamang po ang aming lungsod, ganun din ang aming bansa at ang aming Pangulo, patuloy mo ring gabayan, and may he learn to submit to your will without reasoning, doubting nothing. Gawin ang kalooban mo, O Diyos. Pagpalain mo rin po ang aming minamahal na si Congressman Alan Peter Cayetano, si Congresswoman Lani, si Senator Pia, at dito po sa Taguig, maitanghal at mabigyan ng kaluwalhatian ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen at Amen. Taguig City, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen.